Ma, kailangan ikaw ang bahala sa hapunan sa Pasko ngayong taon. 15 tao mula sa pamilya ni Mark at alam mo naman kung gaano kakasarap magluto. Parang kaswal lang ang boses ni Sarah sa telepono na para bang inuutusan lang niya si Eleanor Vance na bumili ng gatas sa tindahan. Si Eleanor, 72 taong gulang, naramdamang tumigil ang mundo habang pinoproseso ang mga salita ng anak. 72 taon ng buhay, 45 taon ng pag-aasawa, 30 taon na byuda, at ngayon, ito. 15 tao, Sarah, at bakit ako ang kailangang mag-asikaso ng lahat? Tanong ni Eleanor habang hinihigpitan ang hawak sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Sarah, parang isang spoiled na batang nagmamaktol. Hay nako ma, kasi marami kang libreng oras, nagtatrabaho kami buong araw. Saka, masyadong maliit ang bahay ni Mark para sa buong pamilya niya. Yung sayo, sakto. May malaki kang dining room at maluwag na kusina. At isa pa, aminin na natin, walang tatalo sa luto mong pabo. Napapikit si Eleanor at sumandal sa pader ng kanyang kusina. Ang parehong kusina kung saan naghanda siya ng libu-libong pagkain para kay Sarah noong bata pa ito, kung saan naghintay siya tuwing ginagabi si Sarah sa pag-uwi mula sa mga party, kung saan tahimik siyang umiyak pagkatapos ng libing ng kanyang asawa. Para bang tuluyan ng nakalimutan ng kanyang anak kung sino ang ina at kung sino ang anak. Sarah, anak, hindi mo ako katulong, nanay mo ako. Naman ma, huwag kang ngang madrama. Family dinner lang naman to. Pwede mong bilhin lahat at babayaran kita pagkatapos. Nakausap na ni Mark ang mama niya, si Brenda, at siya na raw ang magdadala ng dessert. Ikaw na lang ang bahala sa main course, side dishes, appetizer, at sa paglilinis ng bahay bago at pagkatapos. Alam mo na, yung dati. Naramdaman ni Eleanor ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Kailan pa naging normal na siya ang nagsisilbing utusan sa sarili niyang pamilya? Kailan niya tinanggap na tratuhin na parang walang halaga ang kanyang oras, lakas at dignidad? At ma, isa pa pala, medyo maselan sa pagkain ang pamilya ni Mark. Walang masyadong maanghang. Hindi pwedeng kumain ng gluten si Tita Carol. Vegetarian si Pinsang Matthew. At gusto naman ng lola ni Mark, yung well done talaga ang karne. At kailangan natin ng red wine pero yung hindi masyadong mahal kasi malaking gastos din yun sa huli. Nanatiling tahimik si Eleanor, ramdam ang bawat salita ni Sarah na parang sampal. Hindi lang ito tungkol sa hapunan sa Pasko. Ito ay tungkol sa buong buhay ng maliliit na kahihiyan na naipon na parang patak ng ulan hanggang sa maging isang bagyo. Ito ay tungkol sa 15 tao na sinabi ng napaka-natural na para bang ang paghahanda ng pagkain para sa 15 estrangherong mapili ay kasing dali lang ng pagpapakulo ng tubig para sa tsaa. At ano naman ang gagawin mo, Sarah, habang nagluluto ako para sa buong pamilya ng asawa mo? Ay ma, nandun ako para tumulong, syempre. Ako, hindi ko alam. Ako na ang mag-aayos ng mesa at magseserbe ng inumin. Si Mark naman, abala sa pag-aasikaso sa pamilya niya. Alam mo naman ang mga ganyang family gathering, may nabasag sa loob ng dibdib ni Eleanor, hindi ang kanyang puso, isang bagay na mas malalim, ang kanyang pasensya, ang kanyang walang katapusang kakayahang umuo, ang kanyang pangangailangang maging perpektong ina na hindi nagdudulot ng problema. Sa loob ng 72 taon, siya ang babaeng sumusolusyon sa lahat, nag-a-adjust sa lahat, nang ngumingiti kahit gumuho na ang kanyang mundo. Sarah, may tanong ako sa'yo. Kailan ba huling beses na inimbita ako ni Mark at ng pamilya niya sa kahit ano? Kailan ang huling beses na tinrato nila ako bilang lola ng magiging anak ninyo at hindi bilang libreng kasambahay? Ma, huwag mo nang simulan yan. Pinapahalagahan ka nila. Sadyang, alam mo naman si Mark sa mga bagay-bagay. Mahiyain siya, mahiyain. Si Mark na hindi nahiyang humiram ng pera noong kailangan niyang ipaayos ang kotse. Si Mark na hindi nahiyang hayaan si Eleanor na magbayad ng hapunan kapag lumalabas silang apat. Si Mark na hindi nahiyang gamitin ang bahay niya bilang libreng hotel kapag bumibisita ang mga magulang niya galing probinsya. Sige Sarah, naiintindihan ko.
nagbago ang boses ni Eleanor. Hindi na ito tunog ng karaniwang maunawain at laging nariyan na ina. Malamig ito, kalkulado, iba. Tila napansin ito ni Sarah dahil naging mas malambing at mapanlinlang ang tono niya. Ibig sabihin niyan, oo ma, ikaw na ang bahala sa lahat? Pangako, magiging maganda ang Pasko at maaalala ng lahat kung gaano kakahusay magluto. Tumingin si Eleanor sa bintana ng kanyang kusina, sa hardin na inalagaan niya sa loob ng ilang dekada, sa mga rosas na itinanim niya noong bata pa si Sarah, sa kinakalawang na duyan kung saan niya itinulak ang kanyang apo, na ngayon ay nasa ibang syudad na at bihirang tumawag. Ang buong mundo niya ay lumiit, naging tungkol na lang sa pagiging kapaki-pakinabang sa iba. Sarah, mahal kong anak, may balita ako sa'yo. Darating ang asawa mo at ang mga kamag-anak niya para sa Pasko. Perpekto. Kasi ako, magbabakasyon at kayo na ang bahala sa lahat dahil hindi ako yaya, lalong hindi empleyado. Nakakabingi ang katahimikan sa kabilang linya. Halos marinig ni Eleanor ang nagpapanik na isipan ng kanyang anak. Nai-imagine niya ang namumutlang mukha ni Sarah, ang mga matang ng lalaki sa takot sa posibilidad na siya mismo ang mag-organisa ng hapunan para sa 15 taong mapili. Ano? Ma, hindi ka seryoso. Bakasyon? Saan? Sinong kasama? Ma, kalokohan to. Nakaplano na ang lahat. Nakaplano na sa'yo, Sarah, nang hindi man lang ako tinanong kung gusto kong maging parte ng mga planong yan. Ibinaba ni Eleanor ang telepono na nanginginig ang mga kamay at tinitigan ang auditibo na parang isang kakaibang bagay. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, sinabi niya ang hindi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naglagay siya ng hangganan. At ang pakiramdam ay nakakatakot, pero kasabay nito ay nakakapagpalaya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala kung saan pinapanood siya ng mga litrato ng isang buong buhay mula sa mga estante. Nariyan si Sarah sa edad na 5 taon, suot ang kanyang pink na polkadot na bestida, nakangiti at bungi sa hardin. Nariyan ang kanyang yumaong asawa, si Robert, gwapo at bata sa kanyang unipormeng militar bago sila hampasin ng buhay ng mga bayarin, sakit at kabiguan. Nariyan ang mga litrato ng mga unang Pasko ni Sarah noong naniniwala pa si Eleanor na sapat na ang pagiging ina para maging masaya. Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Kailan siya tumigil sa pagiging si Eleanor, ang babaeng may sariling mga pangarap at gusto para maging nanay ni Sarah na lang? Naalala niya ang araw na namatay si Robert, 30 taon na ang nakalipas. 14 anyos pa lang si Sarah at ipinangako ni Eleanor sa sarili na magiging ama at ina siya na hindi magkukulang ng anuman ang kanyang anak. At tinupad niya ang pangakong iyon. Nagdoble shift siya sa pabrika hanggang sa kumapal ang kanyang mga kamay at kumuba ang kanyang mga balikat. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas pangkasal para may pambayad sa kolehiyo ni Sarah. Isinuko niya ang posibilidad na umibig muli dahil kailangan ni Sarah ng katatagan. Nilunok niya ang kanyang kalungkutan sa loob ng 30 taon dahil ang anak niya ang pinakamahalaga. Nang ikasal si Sarah kay Mark 5 taon na ang nakalipas, inakala ni Eleanor na sa wakas ay mabubuhay na siya para sa sarili, na ang kanyang anak, na nasa hustong gulang na at may sariling buhay, ay hindi na gaanong mangangailangan sa kanya. Napaka-inosente niya pala. Dumating ang unang pabor 2 buwan pagkatapos ng kasal. Ma, pwede bang makahiram ng $2,000 para sa down payment ng kotse ni Mark? Babayaran ka namin sa susunod na buwan. Hindi kailanman dumating ang susunod na buwan, pero mas marami pang pabor ang dumating. Ma, pwede bang ikaw muna ang magbantay ng bahay habang nasa late honeymoon kami sa Cancun? Ma, pwede bang patuluyin mo muna ang mga magulang ni Mark kapag bumisita sila? Masyadong maliit ang bahay namin. At laging oo ang sagot ni Eleanor, laging nakangiti, laging nariyan. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto at binuksan ang drawer ng kanyang nightstand kung saan niya itinatago ang mahahalagang dokumento. Nandoon ang kwaderno kung saan niya itinatala ang lahat ng gastos ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, naging metikuloso siya sa pagtatala.
hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa ugali ng isang babaeng nagtrabaho na alam ang halaga ng bawat sentimo. Ang mga numero ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Sa nakalipas na 5 taon, gumastos siya ng mahigit $15,000 para kina Sarah at Mark. $15,000 na galing sa kanyang pensyon, sa kanyang ipon sa buong buhay, sa perang inilaan niya para sa sarili niyang gastusing medikal kapag tumanda siya. Hapunan para sa kaarawan ni Mark, $100. Pagpapaayos ng kotse ni Sarah, $800. Pamimili para sa Pasko ng buong pamilya, $950. Tiket sa eroplano para kina Sarah at Mark para bisitahin ang mga biyenan, $600. Renta ni Sarah noong nawalan ng trabaho si Mark, $1,200 sa loob ng 3 buwan. At ni minsan, hindi man lang nila tinanong kung kumusta siya, kung may kailangan siya, kung sapat ba ang pera niya para sa kanyang mga gamot o para ipaayos ang tumutulong bubong na 2 taon na niyang binabaliwala dahil mas inuuna niya ang mga emergency ni Sarah. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan ang sariling umiyak. Hindi siya umiyak sa lungkot, umiyak siya sa galit. Galit kay Sarah dahil sa pagbabaliwala sa kanya. Galit kay Mark dahil sa pagtrato sa kanya na parang libreng kasambahay. Pero higit sa lahat, galit sa sarili dahil hinayaan niyang mangyari ito. Nagring ang telepono. Si Sarah ulit. Ma, parang awa mo na. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Nasabi ko na kay Mark na ikaw ang magluluto. Naimbitahan na niya ang buong pamilya niya. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko man lang alam kung paano magluto para sa ganoon karaming tao. Matuto ka, sagot ni Eleanor na may kahinahunan na hindi niya alam na taglay niya. Ma, kalokohan to. I-cancel mo na yung walang kwentang bakasyon mo. Saan ka naman pupunta mag-isa? Saan ka kukuha ng pera? Maging realistic tayo. Hindi mo kayang mag-travel mag-isa sa edad mo, sa edad niya, na para bang ang pagiging 72 ay automatikong ginawa siyang inutil na kailangan ng pahintulot para gumawa ng sariling desisyon. Na para bang ang pagiging lola ay pumipilit sa kanya na talikuran magpakailanman ang pagiging babae na may sariling kagustuhan. Sarah, may sapat akong pera para mag-travel. Ang parehong pera na ginagastos ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Anong pinagsasabi mo? Hindi kami kailanman humingi ng pera sa iyo. Ang kasinungalingan ay napakalinaw na nasuklam si Eleanor. Nakalimutan na ba talaga ni Sarah ang lahat ng utang na hindi niya binayaran? O nagpasya na lang siyang hindi ito bilang dahil galing sa nanay niya? Sarah, nasa akin lahat ng resibo, lahat ng pruweba. Bawat sentimong ginastos ko sa inyo sa loob ng 5 taon ay nakadokumento. Katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Sarah mas maliit, mas walang kasiguruhan. Ma, iba yon. Pamilya tayo. Nagtutulungan ang pamilya. Tama ka anak, nagtutulungan ang pamilya. Kailan ang huling beses na tinulungan mo ako? Mas maraming katahimikan. Alam ni Eleanor na desperadong nag-iisip si Sarah. Sinusubukang alalahanin ang anumang kilos ng kabutihang loob sa kanyang ina. Hindi niya ito mahahanap dahil wala itong umiiral. Lagi akong nandito para sa iyo, ma. Lagi kitang tinatawagan. Tinatawagan mo ako kapag may kailangan ka. May pagkakaiba doon. Ang katotohanan ay nakabitin sa hangin na parang isang akusasyon. Tumayo si Eleanor at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang kalsada kung saan siya nanirahan sa loob ng 40 taon. Ang parehong kalsada kung saan niya pinalaki si Sarah, kung saan niya ipinagluksa ang pagkamatay ni Robert, kung saan siya tumanda, naghihintay na may magtrato sa kanya ng may respeto na nararapat sa kanya. Bukas, pupunta ako sa travel agency, sabi niya sa wakas, at kailangan mong humanap ng sarili mong solusyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Eleanor. Nakahiga siyang gising, nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto, pinakikinggan ang mga pamilyar na tunog ng kanyang bahay. Ang ugong ng lumang refrigerator, ang paulit-ulit na tulo mula sa banyo na hindi niya naipaayos dahil laging may mas importanteng paggastusan. Ang lagutok ng mga lumang kahoy na umaayos sa paglipas ng mga taon.
3:00 ng umaga, bumangon siya at naglakad papunta sa kusina. Nagtimpla siya ng isang tasa ng chamomile tea, ang parehong tsa na ginagawa niya para kay Sarah noong bata pa ito at binabangungot. Nakakatawang isipin na ngayon, siya naman ang binabangungot. Pero ang mga bangungot niya ay totoo at may mga pangalan. Ang tawag sa kanila ay kawalan ng utang na loob, emosyonal na pang-aabuso, at ang teribleng pakiramdam na nasayang ang 30 taon ng kanyang buhay sa pagiging taong kailangan ng lahat pero walang nagpapahalaga. Umupo siya sa mesa sa kusina kasama ang kanyang umuusok na tasa at nagsimulang mag-alala. Hindi ang matatamis na alaala na pinapakain niya sa sarili sa loob ng maraming taon, kundi ang iba, ang mga ibinaon niya sa kailaliman dahil sobrang sakit. Naalala niya ang unang pagkakataon na pinaramdam sa kanya ni Sarah na maliit siya. 3 taon na ang nakalipas sa baby shower ng kanyang kapitbahay. Huli na namang dumating si Sarah at nang may magkomento kung gaano kaelegante si Eleanor sa kanyang bagong bestida, sinabi ni Sarah, oo, bumili ng bagong damit si Mama. Sana hindi siya gumastos ng malaki. Alam niyo naman ang mga matatanda pagdating sa pera. Mga matatanda. Na para bang ang pagiging matanda ay katumbas ng pagiging iresponsable, na para bang ang 72 taon niyang karanasan sa pagtatrabaho at pamamahala ng pera ay walang kwenta kumpara sa 28 taon ni Sarah na nabubuhay sa pabor. Naalala niya ang araw na unang kumain si Mark sa bahay niya nung nagsisimula pa lang silang mag-date ni Sarah. Nagluto si Eleanor ng ilang oras, manok sa berdeng sarsa, kanin na may saffron, refried beans, gawang kamay na tortilla, 3 iba't ibang uri ng salsa. Kumain si Mark nang hindi man lang tumitingin mula sa kanyang plato, walang pasasalamat o ang sarap nito. Sa huli, dumighay siya ng malakas at sinabing, pwede na. Pero si Mama, si Brenda, mas maraming sili ang nilalagay niya. Tumawa si Sarah. Ang sarili niyang anak ay tumawa sa insulto sa kanyang ina. Naalala niya ang lahat ng Pasko kung kailan nagluto siya para sa 10, 12, 15 tao para sa pamilya ni Mark habang sila ay nakaupo sa kanyang sala, nanonood ng telebisyon at pinupuna ang lahat. Masyadong malamig ang bahay, masyadong malakas ang musika, masyadong simple ang mga dekorasyon. At hindi siya kailanman ipinagtanggol ni Sarah. Kailanman. Naalala niya ang araw na kinailangan niyang pumunta sa emergency room dahil malalim ang hiwa sa kanyang kamay habang nagluluto para sa kaarawan ni Mark. Dumating si Sarah sa ospital 2 oras pagkatapos, hindi dahil abala siya, kundi dahil nasa beauty salon siya. Hay nako ma, kailangan ba ng lahat ng dramang yan? Ilang tahi lang naman yan, ilang tahi lang, na para bang ang sakit ng kanyang ina ay laging isang bagay na walang halaga. Naalala niya noong ibenta niya ang engagement ring ni Robert, ang nag-iisang mahalagang alaala na mayroon siya sa kanyang yumaong asawa para mapahiram si Sarah ng $3,000 noong nawala ng trabaho si Mark. Nangako si Sarah na babayaran siya sa loob ng 3 buwan. 2 taon na ang nakalipas mula noon. Naalala niya ang pagkakataong nagkasakit siya ng trangkaso sa loob ng 1 linggo. Sobrang sama ng pakiramdam na halos hindi siya makabangon sa kama. At ni minsan, hindi siya dinalaw ni Sarah. Pero sa mismong araw na gumaan ang pakiramdam niya, tumawag si Sarah para hilingin na diligan ang mga halaman sa bahay nito dahil magbabakasyon sila sa isang romantic weekend getaway. At naalala niya na may kalinawan na ikinagulat niya ang eksaktong sandali kung kailan siya tumigil sa pagiging isang tao para maging isang function. Iyon ay noong araw ng libing ni Tita Helen Vance, kapatid ni Robert. Umiiyak si Eleanor dahil miss na miss niya ang kanyang hipag kung kanino niya ibinahagi ang napakaraming taon ng mga lihim at tawanan. Lumapit si Sarah, pero hindi para aliwin siya. Lumapit siya para bumulong sa kanyang tainga. Ma, tigilan mo na yang pag-iyak mo. Aakalain ng mga tao na nag-overreact ka. Saka, kailangan kong maaga kang pumunta bukas para kunin ang bestida ko sa dry cleaner. Kailangan kong pumunta ka. Hindi, pwede ka bang, o kung okay lang sa'yo, kailangan kong pumunta ka tulad ng sinasabi sa isang empleyado.
Lumamig na ang tsa sa kanyang mga kamay, pero hindi ito napansin ni Eleanor. Masyado siyang abala sa pagproseso ng 30 taon ng maliliit na pagkamatay, maliliit na kahihiyan, mga sandali kung kailan nilunok niya ang kanyang dignidad para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Nagring ulit ang telepono. 4:00 na ng umaga. Ma, gising ka? Hindi ako makatulog sa kaiisip dito. Galit na galit sa akin si Mark. Sabi niya, paano ko raw aayusin ang hapunan? Nakabili na ng plane ticket ang mga magulang niya. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Desperado ang boses ni Sarah, pero hindi na naramdaman ni Eleanor ang automatikong pagnanais na sagipin siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang mga problema ng kanyang anak ay tunog na parang mga problemang nilikha ng kanyang anak at kayang solusyonan ng kanyang anak. Sarah, 4:00 ng umaga. Alam ko, pero hindi talaga ako makatulog. Ma, please, maging makatwiran tayo. Pwede tayong humanap ng solusyon. Paano kung ako na ang magbayad sa lahat ng sangkap? Paano kung tulungan kita ng mas marami sa kusina? Na para bang ang problema ay ang dami ng tulong at hindi ang pangunahing katotohanan na binalak nilang gamitin ang kanyang bahay, oras, lakas, at pera nang hindi man lang nagtatanong kung sang-ayon siya. Sarah, napakasimple ng solusyon. Maghapunan kayo sa bahay ninyo. Pero masyadong maliit ang bahay namin. E di umupa kayo ng hall. Gastos yun. At ang oras ko, bahay ko, at trabaho ko, hindi ba gastos yun? Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan na naglalaman ng 30 taon ng mga hindi nasabing katotohanan. Ma, hindi ko alam kung anong problema mo lately. Nagiging kakaiba ka. Sobrang makasarili. Ang salitang naririnig ng bawat babaeng naglakas loob na maglagay ng hangganan. Ang salitang ginagamit para makonsensya ang mga babae sa pagkakaroon ng sariling pangangailangan. Sarah, ibababa ko na to at huwag mo na akong tawagan ulit hanggat hindi ka nakakahanap ng solusyon na hindi ako kasama. Ibinaba ni Eleanor ang telepono at tinanggal ito sa saksakan sa pader. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamagandang narinig niya sa loob ng maraming taon. Kinaumagahan, nagising si Eleanor na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa una, inakala niyang pagkabalisa ito, pero pagkaraan ng ilang minuto, napagtanto niyang ito ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang dekada: kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, hindi niya kailangang isipin kung ano ang kailangan ni Sarah, anong problema ang kailangan niyang solusyonan, anong sakripisyo ang kailangan niyang gawin. Nagbihis siya ng maingat, pinili ang paborito niyang cream na blusa, ang laging pinupunan ni Sarah na sinasabing nagmumukha siyang masyadong matanda. Nagsuklay siya sa harap ng salamin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tiningnan niya talaga ang sarili, hindi para maghanap ng mga kulubot o puting buhok na itatago, kundi para kilalanin ang sarili. Nandoon si Eleanor Vance, 72 taong gulang, biyuda, ina, pero higit sa lahat, isang babae. Naglakad siya patungo sa bayan na may matatag na mga hakbang. Bawat bloke na kanyang nilalakad ay parang isang deklarasyon ng kalayaan. Nasa Main Street ang travel agency, sa pagitan ng botika kung saan niya binibili ang kanyang mga gamot at ng panaderya kung saan siya bumibili ng tinapay araw-araw sa loob ng 40 taon. Magandang umaga po. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang dalagang nasa likod ng counter ay may tunay na ngiti, hindi ang pilit na ngiti na natutunan ng kilalanin ni Eleanor sa mga taong nakikita lang siya bilang lola ng kung sino. Gusto kong magbakasyon para sa Pasko. Ang ganda naman po niyan. May destinasyon na po ba kayo sa isip? Kasama niyo po ba ang pamilya? Mag-isa lang akong maglalakbay at gusto kong pumunta sa pinakamalayong lugar na posible mula rito. Ang ahente, na ang pangalan ay Emily Miller ayon sa kanyang badge, ay hindi nagpakita ng pagkagulat o awa. Binuksan lang niya ang kanyang computer at nagsimulang magpakita ng mga pagpipilian. Meron po kaming magagandang package para sa mga solo traveler. Interesado po ba kayo sa mga beach, bundok o makasaysayang lungsod? Tiningnan ni Eleanor ang mga litratong ipinakita ni Emily. Mga puting buhangin sa Cancun,
mga bundok na nababalutan ng niebe sa Switzerland, mga batong kalsada sa Espanya. Sa loob ng maraming taon, sa mga magasin lang niya nakikita ang mga lugar na ito habang naghihintay sa waiting room ng doktor. Iniisip na ito ay mga pangarap para sa ibang tao, para sa mga taong may karapatang maging masaya. Magkano po ang plano ninyong gastusin? Tanong ni Emily nang malumanay. Naisip ni Eleanor ang $15,000 na idinokumento niya sa kanyang kwaderno. $15,000 na ibinigay niya ng walang pag-aalinlangan, ng walang hinihinging kapalit, sa paniniwalang ang pag-ibig ay binibili ng sakripisyo. Meron akong $5,000, sabi niya, at habang sinasabi ito, napagtanto niyang ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na pinag-uusapan niya ang kanyang pera, hindi ang pera na kailangan niyang itabi para sa mga emergency ni Sarah. Mas lumawak ang ngiti ni Emily. Sa $5,000, makakagawa po tayo ng isang bagay na hindi ka pani-paniwala. Paano po ang isang tour sa Espanya at Italia? 3 linggo na bibisitahin ang Madrid, Barcelona, Rome, Florence, mga hotel na may kasaysayan, kasama na ang pagkain, mga gabay na nagsasalita ng Ingles. Perpekto ito para sa isang taong gustong muling tuklasin ang sarili. Muling tuklasin ang sarili. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa dibdib ni Eleanor na parang isang kampana. Kailan ang huling pagkakataon na may ginawa siya para lang muling tuklasin ang sarili? Interesado ako. Kailan ang alis? Mayroon po tayong alis sa ika-20 ng Disyembre. Babalik kayo sa ika-10 ng Enero. Eksakto sa panahon ng Kapaskuhan, eksakto kung kailan inaasahan ni Sarah na nagluluto siya para sa 15 estranghero sa sarili niyang bahay. Ang kabalintunaan ay napaka-perpekto na halos matawa si Eleanor. Kailangan niyo po bang pag-isipan? Tanong ni Emily. Hindi, sagot ni Eleanor nang walang pag-aalinlangan. Gusto kong i-book ang biyaheng, yan ngayon din. Habang inihahanda ni Emily ang mga dokumento, naramdaman ni Eleanor ang halo-halong takot at tuwa. Ito ang pinakapadalos-dalos na desisyon na ginawa niya, pero ito rin ang may pinakamaraming saysay. Sa unang pagkakataon, pinipili niya ang sarili niyang kaligayahan kaysa sa mga inaasahan ng iba. Kailangan ko po ng kopya ng inyong pasaporte at isang credit card para sa deposito, sabi ni Emily. Kinuha ni Eleanor ang kanyang pasaporte mula sa kanyang bag. Valid ito dahil nirenew niya ito noong nakaraang taon na may lihim na pag-asang magagamit niya ito balang araw. Tinawanan siya ni Sarah nang malaman ito. Bakit mo pa nire-renew ang pasaporte mo, ma? Saan ka naman pupunta? Sa Espanya at Italia, naisip ni Eleanor na may ngiti. Pupunta ako sa Espanya at Italia. Nang umalis siya sa travel agency na hawak ang kanyang tiket, pakiramdam niya ay ibang babae na siya. Hindi lang ito tungkol sa biyahe. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng biyahe, ang desisyon na mabuhay para sa sarili. Nag-ring ang kanyang cellphone, mensahe mula kay Sarah. Ma, sabi ni Mark kung hindi mo ika-cancel yang walang kwentang bakasyon mo, sasabihin niya sa buong pamilya niya na makasarili ka at sinira mo ang Pasko. Yan ba ang gusto mo? Binasa ni Eleanor ang mensahe ng 2 beses. Ang unang beses ay may lumang ugali ng pagpapanik at pagkakasala. Ang pangalawang beses ay may bagong, malamig na kalinawan. Si Mark na hindi kailanman nagtrabaho ng mahigit 6 na buwan ng sunod-sunod. Si Mark na nanirahan sa kanyang bahay ng 3 buwan nang hindi nagbabayad ng renta. Si Mark na kumakain ng kanyang pagkain, gumagamit ng kanyang kuryente, tubig, internet, at ngayon ay may lakas ng loob na tawagin siyang makasarili. Nag-type siya ng malinaw na sagot. Sabihin mo kay Mark na pwede niyang sabihin sa pamilya niya ang kahit anong gusto niya. Nasa Europa ako kaya hindi ko siya maririnig. Agad dumating ang sagot. Europa? Nababaliw ka na ba? Saan ka kumuha ng pera? Sa pera ko, isinulat ni Eleanor. At pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, idinagdag niya, ang parehong pera na ginagastos ko sa inyo sa loob ng maraming taon. Agad na nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Tumatawag si Sarah. Tiningnan ni Eleanor ang screen, nakita ang pangalan ng kanyang anak at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagpa siyang hindi sumagot. Pinatay niya ang telepono at inilagay sa kanyang bag. May mas mahahalaga siyang gagawin kaysa makinig sa mga panunumbat at manipulasyon.
Kailangan niyang bumili ng maleta. Kailangan niyang tingnan kung anong mga damit ang dadalhin sa Europa sa Desyembre. Kailangan niyang simulan ang buhay na ipinagpaliban niya sa loob ng 72 taon. Habang naglalakad siya patungo sa tindahan ng maleta, gumaan ang pakiramdam ni Eleanor sa bawat hakbang. Para bang may dala siyang hindi nakikitang backpack na puno ng bato sa loob ng ilang dekada at sa wakas ay naibabanan niya ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, mayroon siyang inaabangan at wala itong kinalaman sa pagpapasaya sa ibang tao. Sa sumunod na 3 araw, pinanatiling patay ni Eleanor ang kanyang telepono, hindi dahil takot siya sa mga tawag ni Sarah, kundi dahil may natuklasan siyang kahanga-hanga, katahimikan. Ang katahimikan ng hindi kinakailangang ipaliwanag ang kanyang mga desisyon kanino man. Ang katahimikan ng hindi kinakailangang bigyang katwiran kung bakit nararapat siyang maging masaya. Ginugol niya ang mga araw na iyon sa paghahanda para sa kanyang biyahe na parang isang teenager na naghahanda para sa kanyang unang date. Bumili siya ng bagong maleta, kulay alak, elegante at praktikal. Bumili siya ng mga damit na hindi niya kailanman naglakas loob na isuot. Isang magarang beige na coat na nagpapakita sa kanya na sopistikado, mga scarf na may matingkad na kulay, mga sapatos na komportable ngunit maganda para sa paglalakad sa mga kalsada ng Europa. Sa bookstore sa bayan, bumili siya ng gabay sa Espanya at Italia at ginugol ang ilang oras sa pag-aaral ng mga mapa, pagmamarka sa mga lugar na gusto niyang bisitahin. Ang Museo del Prado sa Madrid, kung saan niya unang makikita ang mga pinturang hinangaan niya sa mga libro sa loob ng maraming taon. Ang Sagrada Familia sa Barcelona, ang imposibleng simbahang tila galing sa isang panaginip. Ang Colosseum sa Roma, kung saan niya iisipin ang buhay ng mga taong nabuhay 2,000 taon na ang nakalipas. Ang mga kanal ng Venice, kung saan magkakape siya habang pinapanood ang pagdaan ng mga gondola. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, mayroon siyang sariling pinaplano, isang bagay na hindi kasama ang kapakanan ng sinuman kundi ang sarili niya. Sa ika-4 na araw, nagpa siyang buksan ang kanyang telepono. Mayroon siyang 47 missed call mula kay Sarah, 12 voice message at 23 text message. Binasa niya ang lahat na may kahinahunan na ikinagulat niya. Ma, sagutin mo ang telepono. Ma, kalokohan to. Para kang bata. Sabi ni Mark, kung hindi ka magbabago ng isip, kailangan naming humanap ng ibang solusyon. Ma, nakabili na ng plane ticket ang pamilya ni Mark. Hindi mo pwedeng sirain ang Pasko para sa napakaraming tao. Sobrang disappointed ako sa'yo. Hindi ko akalain na magiging ganito ka kamakasarili. Ma, parang awa mo na. Kailangan kita. Sinusunod ng mga mensahe ang parehong pattern. Una ay galit, pagkatapos ay emotional na blackmail, pagkatapos ay pagiging biktima. Parang nagbabasa ng isang manual sa psikolohikal na manipulasyon. Ang pinakamalungkot ay sa loob ng maraming taon, perpektong gumana sa kanya ang manual na iyon, pero hindi na ngayon. Tinawagan niya ang numero ng kanyang kaibigan na si Beatrice B. Walton, ang nag-iisang taong kilala niya na laging tapat sa kanya kahit na masakit ang katapatan na iyon. Eleanor, saan ka ba nagpunta? Tumawag sa akin si Sarah kahapon, tinatanong kung alam ko kung nasaan ka. Mukha siyang hysterical. B, may sasabihin ako sa'yo, at kailangan kong maging tapat ka sa akin. Nagkita sila sa coffee shop sa kanto, ang parehong lugar kung saan sila nagkikita isang beses sa isang linggo sa nakalipas na 10 taon. Si Be, sa edad na 74, ay nanatiling direkta at walang filter na babae tulad ng dati. Nabiyuda siya sa parehong taon ni Eleanor, ngunit ibang landas ang tinahak. Natuto siyang magmaneho, kumuha ng mga klase sa pagpipinta, naglakbay kasama ang mga tour group at nagkaroon pa ng ilang tahimik na romansa. Iba ang itsura mo, ang unang sinabi ni B nang makita siya. Mas nagmumukha kang ikaw. Ikinuwento ni Eleanor ang lahat. Ang tawag ni Sarah, ang hiling na mag-organisa ng hapunan para sa 15 tao, ang kanyang pagtanggi, ang biyahe sa Europa na nabook niya. Nakinig si B nang hindi sumasabad, tumatango paminsan-minsan hanggang sa matapos si Eleanor. At anong sa tingin mo? Tanong ni Eleanor. Makasarili ba ako?
Tumawa si B, isang tawa na parang tunog ng mga kampanilya. Nako, Eleanor, alam mo ba kung ilang taon na akong naghihintay na magkaroon ka ng ganitong usapan sa sarili mo? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Nakikita ko kung paano ka tratuhin ni Sarah sa loob ng maraming taon. Nakikita ko kung paano mo hinahayaan ang sarili mong tratuhin. At sa tuwing sinusubukan kong sabihin sa'yo, ipinagtatanggol mo siya. Pero anak ko siya, be. Pero dumadaan siya sa mahirap na panahon. Pero kapag ina ka na, pamilyar ba? Namula ang mga pisngi ni Eleanor. Oo, pamilyar ito. Ginamit niya ang parehong mga dahilan sa loob ng maraming taon para bigyang katwiran ang hindi makatwiran. B, sa tingin mo ba masama akong ina dahil magbabakasyon ako sa Pasko? Sa tingin ko, isa kang babae na sa wakas ay natututunan ang pagkakaiba ng pagiging mabuting ina at pagiging kapaki-pakinabang na ina. Ang isang mabuting ina ay tinuturuan ang kanyang mga anak na maging independiyente, responsable, mapagpasalamat. Ang isang kapaki-pakinabang na ina ay ginagawa ang lahat para sa kanyang mga anak hanggang sa makalimutan nila kung paano gawin ang mga bagay para sa kanilang sarili. Ang mga salita ni B ay parang patak ng ulan sa tuyong lupa. Si Eleanor ay naging isang kapaki-pakinabang na ina, hindi isang mabuting ina. Sinolusyunan niya ang lahat ng problema ni Sarah hanggang sa mawala kay Sarah ang kakayahang solusyonan ang sarili niyang mga problema. Nagbigay siya ng labis na pagmamahal na walang kondisyon kaya natutunan ni Sarah na balewalain ito. Pero hindi ba dapat laging nariyan ang ina para sa kanyang mga anak? Eleanor, 33 taong gulang na si Sarah. Hindi na siya bata. Isa na siyang adultong babae na kasal at may sariling bahay. Kung sa edad na 33 ay hindi niya kayang mag-organisa ng isang hapunan sa Pasko nang hindi ginagawa ng nanay niya ang lahat, ang problema ay wala sa'yo. Ang problema ay hindi mo kailanman itinuro sa kanya na kaya niya itong gawin mag-isa. Pero pagkatapos mamatay ni Robert, gusto kong gawin ang lahat para sa kanya. At tama lang yun noong 14 anyos siya. Pero patuloy kang naging lahat sa kanya noong 20, 25 at 30 anyos na siya. At ngayon, naniniwala siyang trabaho mo yan, na umiiral ka para solusyonan ang mga problema niya. Nanatiling tahimik si Eleanor, pinoproseso ang mga salita ng kanyang kaibigan. Masakit na aminin na marahil ay minahal niya si Sarah sa maling paraan, na sa pagsisikap na protektahan siya sa lahat, ginawa niya siyang walang kakayahang protektahan ang sarili. B. Anong gagawin ko kung hindi na niya ako kausapin? Kung ganoon, matutuklasan mo kung talagang mahal ka niya o kung mahal lang niya ang ginagawa mo para sa kanya. Ang katotohanan ay simple at nakakatakot. Sa loob ng maraming taon, napagkamalan ni Eleanor ang pagiging kailangan sa pagiging minamahal. Naniniwala siya na hanggat kailangan siya ni Sarah, mamahalin siya nito. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi may kasamang listahan ng mga kailangan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakondisyon sa pagiging kapaki-pakinabang. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Tanong ni B. Na hindi ka naman talaga kilala ni Sarah. Kilala lang niya ang bersyon mo na sumusolusyon sa mga problema at nagbibigay ng pera. Hindi niya kilala si Eleanor, ang babae, ang may sariling mga pangarap at karapat-dapat sa respeto. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Eleanor na gusto niyang umiyak pero hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa. May nakakakita sa kanya. May nakakaintindi na higit pa siya sa isang tungkulin ng ina. Pumunta ka sa Europa, sabi ni B, habang hawak ang kanyang kamay. Pumunta ka at muling tuklasin kung sino ka kapag hindi ka nanay ng kung sino. Kinabukasan, nagpa siya si Eleanor na oras na para harapin ang sitwasyon ng direkta. Hindi siya pwedeng pumunta sa Europa na may bigat ng isang hindi idineklara na digmaan. Kailangan niyang kausapin si Sarah ng harapan sa huling pagkakataon para magtakda ng mga hangganan ng tiyak. Binuksan niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang anak. Ma, sa wakas, saan ka ba nagpunta? Nag-alala ako, sabi ni Mark. Baka nauntog ka kaya ka nagkakaganyan. Nariyan na naman. Ang peking pag-aalala na agad sinusundan ng isang paliwanag na nagmumukha siyang ulyanin na matanda. Si Mark, syempre, ay may teoryang medikal tungkol sa kanyang pag-uugali.
Si Mark na hindi kailanman nagpakita ng tunay na pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Sarah, kailangan mong pumunta sa bahay. Kailangan nating mag-usap. Mag-usap tungkol saan? Tungkol sa pag-cancel ng walang kwentang bakasyon na yan at pag-aayos ng hapunan sa Pasko tulad ng mga matatanda? Pumunta ka ng 3:00 ng hapon at mag-isa ka lang. Mag-isa? Bakit? Gusto ka rin kausapin ni Mark. Sabi niya, kailangan mong maintindihan ang realidad ng sitwasyon. Ang realidad ng sitwasyon. Ayon kay Mark, ang lalaking nanirahan sa kanyang bahay ng 3 buwan nang hindi nagbabayad ng renta ay gustong ipaliwanag sa kanya ang realidad. Sarah, pumunta kang mag-isa o hindi na kayo pumunta. Hindi ko ito pag-uusapan. Pumasok si Sarah na may hitsura ng inis, parang isang teenager na pinarusahan ng hindi makatarungan. Umupo siya sa sofa na nakakrus ang mga braso, nagpapakita ng sama ng loob. Ma, kailangan ng matigil to. Nag-aasal ka na parang isang spoiled na bata. Pinag-uusapan ka na ng buong pamilya. Anong pamilya, Sarah? Pamilya ni Mark na hindi ako kailanman inimbita sa kahit ano. Ang pamilyang kilala lang ako bilang babaeng nagluluto ng libre para sa kanilang mga pagtitipon. Hindi yan totoo. Pinapahalagahan kanila. Kailan ang huling beses na may isa sa kanila na nagtanong kung kumusta ako? Kailan ang huling beses na nagdala sila sa akin ng regalo o inimbita akong kumain o tumawag lang para makipagkwentuhan? Binuksan ni Sarah ang kanyang bibig para sumagot, ngunit nanatiling tahimik. Pareho nilang alam ang sagot. Kailanman. Sarah, sa loob ng 5 taon, naging walang bayad na kasambahay ako ng pamilya ng asawa mo. At sa loob ng 5 taon, okay lang sa'yo yon. Hindi yan totoo. Lagi ka naming tinatrato. Ano, Sarah? Lagi ninyo akong tinatrato ng may respeto, laging isinasaalang-alang ang nararamdaman ko, laging pinapahalagahan ang oras ko. Tumayo si Eleanor at kinuha ang kanyang kwaderno ng gastos. Inilagay niya ito sa coffee table, bukas sa pahina kung saan niya ginawa ang kabuuan, $15,000. Yan ang ginastos ko sa inyo sa loob ng 5 taon. Perang galing sa aking pensyon, sa aking ipon, sa perang dapat kong iniipon para sa aking pagtanda. Tiningnan ni Sarah ang mga numero na nanlalaki ang mga mata. Ma, hindi naman namin sinabi sa iyong itrack mo. Tama ka, hindi ninyo sinabi sa aking itrack ko, ni hindi kayo nagpaalam bago gastusin ang pera ko. Inakala nyo lang na available ito para sa inyo. Pero pamilya tayo, nagtutulungan ang pamilya. Sabihin mo sa akin, Sarah, paano mo ako tinulungan sa loob ng 5 taong ito? Katahimikan. Isang katahimikan na napakalalim na maririnig mo ang pagtiktak ng orasan sa pader sa kusina. Ako, lagi akong nandito kapag kailangan mo ako. Kailan kita kinailangan, Sarah? Bigyan mo ako ng isang halimbawa, mas maraming katahimikan. Desperadong naghahanap si Sarah sa kanyang memorya ng isang pagkakataon na siya ang nagbigay sa halip na tumanggap. Noong may sakit ka, noong may sakit akong trangkaso noong nakaraang taon. Hindi mo ako dinalaw ni minsan. Nalaman ko na lang na nasa spa ka kasama ang mga kaibigan ni Mark. Namula ang mga pisngi ni Sarah kasi hindi ko alam na ganoon ka kalala. Nagpadala ako ng 3 mensahe na nagsasabing masama ang pakiramdam ko. Hindi ka kailanman sumagot, ma. Hindi mo naman pwedeng punahin ang bawat maliit na bagay. Ngayon, hindi sila maliliit na bagay, Sarah. Sila ay 30 taon ng maliliit na bagay na naipon hanggang sa maging ganito. Isang relasyon kung saan ako ang nagbibigay ng lahat at ikaw ang tumatanggap ng lahat. At sa araw na magpasya akong maglagay ng hangganan, ako pa ang masama. Nagsimulang umiyak si Sarah. Hindi ang tunay na iyak ng isang taong nakakaunawa sa pinsalang nagawa, kundi ang mapanlinlang na iyak ng isang taong alam na gumana na noon ang mga luha. Ma, hindi ka pwedeng umalis sa Pasko. Hindi mo ako pwedeng iwan mag-isa sa problemang to. Sarah, ikaw ang gumawa ng problemang to. Sinabi mo sa pamilya ni Mark na ako ang magluluto ng hindi ako tinatanong. Inakala mo na ang bahay ko, oras ko, at pera ko ay nasa iyong disposisyon. Hindi ko ito problema para solusyonan, pero hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung paano magluto para sa ganoong karaming tao. Matuto ka. Kumuha ka ng catering service, umorder ka ng pagkain. May 100 solusyon na hindi ako kasama. Gastos yon. At ang trabaho ko,
Hindi ba gastos yon? Pinunasan ni Sarah ang kanyang mga luha at nagbago ng taktika. Ma, kung gagawin mo to, magagalit sa akin si Mark. Sabi niya kung hindi magiging welcome ang pamilya niya, kasalanan ko yon. Kung ganoon, baka oras na para matuto si Mark na solusyonan ang sarili niyang mga problema sa pamilya sa halip na ipasa sa biyenan niya. Hindi mo pwedeng pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko. Pwede at gagawin ko. Si Mark ay isang 35 taong gulang na lalaki na hindi kailanman nag-organisa ng isang family gathering sa kanyang buhay dahil laging may mga babaeng gumagawa nito para sa kanya. Una ang nanay niya, si Brenda. Ngayon ako, kailan siya magmamature? Tumayo si Sarah mula sa sofa sa galit. Nakikita ko na kung anong nangyayari. Nagseselos ka dahil hindi na lang ako sayo. Nagseselos ka kay Mark. Ang akusasyon ay napakawalang katuturan na halos matawa si Eleanor. Sarah, hindi ako nagseselos kay Mark. Pagod na akong maging libreng kasambahay niya. Alam mo ma, sige, pumunta ka sa walang kwenta mong bakasyon. Aayusin namin to nang wala ka. At kapag bumalik ka at nalulungkot ka, huwag kang iiyak sa akin. Lumabas si Sarah na padabog, isinara ang pinto nang napakalakas na yumanig ang buong bahay. Tumayo si Eleanor sa gitna ng kanyang sala, humihinga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, sinabi niya kung ano talaga ang nasa isip niya at hindi natapos ang mundo. Lumipas ang mga sumunod na araw sa isang kakaibang katahimikan. Inaasahan ni Eleanor na makonsensya. Inaasahan niya ang mga pagdududa, pagsisisi, ang maliit na boses sa loob na nagsasabing masyado siyang naging malupit kay Sarah. Ngunit hindi kailanman dumating ang boses na iyon. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng ilang dekada, kapayapaan. Nagigising siya tuwing umaga nang walang pagkabalisa kung anong problema ni Sarah ang kailangan niyang solusyonan sa araw na iyon. Nag-aalmusal siya ng tahimik, binabasa ang dyaryo mula simula hanggang dulo, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon dahil lagi siyang nagmamadali para solusyonan ang isang emergency ng pamilya. Naglalakad siya ng walang pagmamadali sa parke, napapansin ang mga detalyeng binaliwala niya sa loob ng maraming taon. Ang mga kulay ng taglaga sa mga puno, mga matatandang mag-asawa na nagpapakain sa mga pato, mga batang naglalaro ng may kalayaan na nakalimutan na niyang umiiral. Isang hapon, habang inaayos ang kanyang mga damit para sa biyahe, may nag-doorbell. Kumabog ang kanyang dibdib, iniisip na baka si Sarah iyon. Baka para humingi ng tawad, baka para gumawa ng huling mapanlinlang na pagtatangka. Ngunit nang buksan niya ang pinto, natagpuan niya si Brenda, ang ina ni Mark. Si Brenda ay isang 68 taong gulang na babae, elegante at malamig, na laging nagtrato kay Eleanor nang may magalang na distansya. Sa loob ng 5 taong pagkakakilala nila, hindi sila kailanman nagkaroon ng usapan na tumagal ng higit sa 10 minuto. Eleanor, pasensya na at dumating ako ng walang abiso, pero kailangan nating mag-usap. Siyempre Brenda, pasok ka. Pumasok si Brenda at umupo sa sofa na may matigas na postura ng isang taong dumating para gampanan ang isang hindi kaaya-ayang misyon. Eleanor, sinabi sa akin ni Sarah ang sitwasyon, ang desisyon mong magbakasyon sa Pasko. Oo, pupunta ako sa Espanya at Italia. Isang bagay na gusto kong gawin sa loob ng maraming taon. Naiintindihan ko na gusto mong maglakbay, pero hindi mo ba sa tingin na hindi angkop ang panahon? Nakaplano na ang lahat. Nakabili na ng tiket ang pamilya ko. Pinag-aralan ni Eleanor ang mukha ni Brenda. Walang masamang hangarin sa kanyang mga salita, ngunit mayroon doong automatikong pag-aakala na mas mahalaga ang mga plano ng iba kaysa sa kanya. Brenda, pwede ba akong magtanong? Sa loob ng 5 taong ito, ilang beses na akong inimbita ng pamilya mo sa kahit ano. Kumurap si Brenda. Malinaw na hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Well, lagi naming pinapahalagahan ang pagbubukas mo ng iyong tahanan para sa mga pagtitipon ng pamilya. Hindi yan ang tinanong ko. Ang tinanong ko ay kung ilang beses ninyo akong inimbita sa isang bagay, sa bahay ninyo, sa isang restaurant, sa isang selebrasyon kung saan ako ang bisita at hindi ang host. Humaba ang katahimikan.
Tumingin si Brenda sa kanyang mga kamay, halatang hindi komportable. Eleanor, lagi naming iniisip na nasisiyahan kang maging host. Napakagaling mong magluto at napaka-welcome ng bahay mo. Brenda, sa loob ng 5 taon, nagluto ako para sa pamilya mo tuwing Pasko, bawat kaarawan, bawat espesyal na okasyon. Gumastos ako ng libu-libong dolyar sa pagkain, dekorasyon, regalo. Nilinis ko ang bahay ko bago at pagkatapos ng bawat pagtitipon. Naghugas ako ng bundok ng mga plato. At sa loob ng 5 taon, wala ni isa sa pamilya mo ang tunay na nagpasalamat sa akin. Pero Eleanor, lagi naming... Noong nakaraang taon sa hapunan sa Pasko, pinuna ng kapatid mong si Carol ang pabo ko, sinabing masyadong tuyo. Nagreklamo ang bayaw mong si Elias na kulang ang beer. Dumighay ang anak mong si Mark sa mesa at pagkatapos ay natulog sa sofa ko habang ako ay naghuhugas ng mga plato. Pagpapahalaga ba yan, Brenda? Namula si Brenda. Malinaw na alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Eleanor, ngunit hindi niya kailanman naisip ito mula sa pananaw ng host. Eleanor, hindi ko napansin. Siyempre hindi mo napansin dahil sa loob ng 5 taon, lahat kayo ay nakikita ako bilang bahagi ng muebles sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang babaeng nagluluto, naglilinis, at nagbabayad, ngunit walang sariling damdamin. Hindi yan totoo. Kami, Brenda, sabihin mo sa akin, alam mo ba ang paborito kong kulay? Alam mo ba kung anong uri ng musika ang gusto ko? Alam mo ba kung mayroon akong mga libangan, pangarap, interes na hindi pagluluto para sa pamilya mo? Tumingin si Brenda sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Malinaw na napagtanto na wala siyang alam tungkol kay Eleanor bilang isang tao. Hindi ko naisip. Eksakto. Hindi mo naisip dahil para sa pamilya mo, hindi ako isang tao. Ako ay isang function. Nanatiling tahimik si Brenda sa loob ng mahabang sandali. Nang sa wakas ay nagsalita siya, iba na ang tunog ng kanyang boses, mas maliit. Ano ang magagawa namin para ayusin ito? Wala. Brenda, hindi mo maaayos ang 5 taon ng kawalang galang sa isang paghingi ng tawad. At ayoko nang ayusin mo pa ito. Pero ang hapunan sa Pasko ay maaring sa isang restaurant, sa bahay ninyo, sa bahay ni Sarah, o saan man na hindi sa akin. Sa loob ng 5 taon, ipinagpalagay ninyo na ang bahay ko ay available para sa inyong mga pagtitipon. Ngayong taon, matututo kayong gumawa ng ibang plano. Alam kong nagkamali kami, pero hindi mo ba sa tingin na sobra naman ang pagputol ng lahat ng kontak? Hindi ko pinuputol ang lahat ng kontak. Naglalagay ako ng mga hangganan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako magiging walang bayad na kasambahay ng pamilya ninyo. Tumayo si Brenda para umalis, ngunit bago makarating sa pinto, lumingon siya. Pwede ba akong magtanong ng isang bagay na personal? Siyempre, naging masaya ka ba sa paggawa ng lahat ng mga bagay na ito para sa amin? Ang tanong ay tumama kay Eleanor na parang suntok sa sikmura. Hindi dahil ito ay malupit, kundi dahil ito ay tunay at ang sagot ay nakakawasak na tapat. Hindi, Brenda, hindi ako naging masaya. Masyado akong naging abala sa pagiging kapaki-pakinabang na nakalimutan ko kung paano maging masaya. Dahan-dahang tumango si Brenda na para bang sa wakas ay may naintindihan siyang mahalaga. Sana mahanap mo ang kaligayahang yan sa iyong biyahe. Pagkaalis ni Brenda, umupo si Eleanor sa kanyang kusina na may isang tasa ng tsaa. Sa unang pagkakataon, may isang tao mula sa pamilya ni Mark na kumilala na may karapatan siyang maging masaya. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit ito ay isang bagay. Tumingin siya sa kalendaryo sa pader. 5 araw bago ang kanyang flight. 5 araw para iwanan ang 30 taon ng pagiging babaeng sumusolusyon sa mga problema ng iba at simulan ang pagiging babaeng nabubuhay sa sarili niyang buhay. Nagring ang telepono. Si B. Kumusta na ang lahat, Eleanor? Sa tingin ko, sa wakas ay natututunan ko na ang pagkakaiba ng pagiging kailangan at pagiging respetado. At ano ang pakiramdam niyan? Ngumiti si Eleanor. Isang tunay na ngiti na walang makakakita, ngunit mararamdaman sa telepono. Pakiramdam nito ay kalayaan. Isang araw bago ang kanyang flight, nagising si Eleanor na may pakiramdam ng pananabik na hindi niya naramdaman mula noong bata pa siyang naghihintay sa Pasko. Handa na ang lahat, maingat na nakapack ang kanyang mga maleta, nakaayos ang kanyang mga dokumento sa isang espesyal na folder.
ang mga perpektong damit para sa bawat okasyon na naisip niya. Ngunit mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon, mayroon siyang isang bagay na nawala sa kanya ilang dekada na ang nakalipas, pag-asa. Naligo siya ng mahinahon, pinili ang kanyang paboritong bestida, ang kulay terracotta na laging pinupunan ni Sarah, na sinasabing nagmumukha siyang masyadong lamatibo at nag-ayos sa harap ng salamin, hindi para magmukhang mas bata o para itago ang mga kulubot, kundi para ipagdiwang ang babaeng muli niyang natuklasan. Bawat linya sa kanyang mukha ay nagsasalaysay ng isang kwento, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki niya ang kwentong iyon. Habang iniinom ang kanyang huling kape sa bahay para sa almusal, may nag-doorbell. Kumabog ang kanyang dibdib, iniisip na baka si Sarah iyon na darating para makipag-ayos. Ngunit nang buksan niya ang pinto, natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang matandang ginoo, elegante, na may mga bulaklak sa kamay. G. Eleanor Vance. Opo, ako nga po. Ang pangalan ko po ay David Hawthorne. Ako ang ama ni Emily, ang travel agent na nag-organisa ng inyong biyahe sa Europa. Tiningnan siya ni Eleanor na naguguluhan. Bakit narito sa pintuan niya ang ama ni Emily? Ikinuwento po sa akin ni Emily ang tungkol sa inyo, patuloy ni David na may mainit na ngiti. Sinabi niya sa akin na isa kayong matapang na babae na maglalakbay mag-isa sa Europa sa unang pagkakataon. At ako, pinaplano ko rin ang parehong biyahe, parehong mga petsa, halos parehong itineraryo. Namula ang mga pisngi ni Eleanor. At iniisip ko kung gusto niyo ng kasama, hindi para sa romansa o anumang mapilit, mabilis niyang nilinaw, napansin ang nagulat na ekspresyon sa kanyang muka. Para lang may kasamang kumain paminsan-minsan, isang taong kukuha ng litrato mo kapag nasa harap ka ng Leaning Tower of Pisa. Ito ay napaka hindi inaasahan, napakalayo sa lahat ng naisip niya para sa kanyang biyahe na hindi agad alam ni Eleanor kung ano ang sasabihin. Sa loob ng ilang buwan, nakita niya ang biyaheng ito bilang kanyang deklarasyon ng kalayaan, ang kanyang sandali ng piniling kalungkutan. Ngunit narito ang lalaking ito, si David, na nag-aalok sa kanya ng isang bagay na hindi niya isinaalang-alang. Kasama ng walang obligasyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko ito inaasahan. Ipinakita sa akin ni Emily ang isang litrato ninyo noong nasa ahensya kayo. Hindi para manghimasok sa inyong privacy, mabilis niyang ipinaliwanag, kundi dahil sinabi ko sa kanya na umaasa akong makakilala ng mga interesanteng tao sa biyahe. Sinabi niya sa akin, mayroon kang isang ngiti na nagpapakita ng lakas at lungkot sa parehong oras. Nagustuhan ko ang description na iyon. Tiningnan ni Eleanor si David sa unang pagkakataon. Malamang ay 75 taong gulang siya na may maayos na pilak na buhok, mabait na mga mata sa likod ng eleganteng salamin at isang postura na nagsasabi ng dignidad ng walang kayabangan. Nakasuot siya ng brown na lana na sweater at maayos na plansadong pantalon. Hindi siya gwapo sa tradisyonal na paraan, ngunit may isang bagay sa kanya na nagpapakita ng kalmado at respeto. Pwede ko po bang itanong kung bakit kayo mag-isang maglalakbay? Namatay ang asawa ko 2 taon na ang nakalipas, cancer. Sa huling taon ng kanyang sakit, ipinangako ko sa kanya na kung mauuna siyang umalis, hindi ako mananatili sa bahay na nagmumukmok. Ipinangako ko sa kanya na maglalakbay ako, na makikita ko ang mga lugar, na mabubuhay ako para sa aming dalawa. Lumambot ang kanyang boses. Ito ang unang malaking biyahe ko nang wala siya. Naramdaman ni Eleanor ang isang agarang koneksyon sa kanyang kwento. Pareho silang tumatakas sa mga bersyon ng kanilang sarili na hindi na nila gustong maging. Pareho silang naghahanap na muling tuklasin ang kanilang sarili sa malalayong lugar. At ano po ang inaasahan ninyong mahanap sa Europa? Ngumiti si David. Umaasa akong mahanap ang lalaking ako bago ako naging asawa ni Maria na lang. Umaasa akong maalala kung ano ang gusto kong gawin noong hindi ako nag-aalaga ng ibang tao. Ang mga salita ay umaling-aungaw sa puso ni Eleanor na parang mga kampana. Iyon mismo ang nararamdaman niya, ngunit hindi niya alam kung paano ipahayag. David, kailangan kong maging tapat sa iyo. Napakahalaga sa akin ang biyaheng ito.
Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 30 taon na may ginagawa ako na para sa sarili ko lang. Ayokong ikompromiso ito sa mga romantikong inaasahan. Naku, G.Eng Eleanor, mahinahon niyang pinutol. Ayoko rin ng mga komplikasyon. Gusto ko lang ng posibilidad na magbahagi ng isang matalinong usapan paminsan-minsan at may magsabi sa akin kung may dumi ako sa ngipin pagkatapos kumain ng pasta sa Roma. Tumawa si Eleanor, isang tunay na tawa na ikinagulat niya. Matagal na siyang hindi tumatawa ng ganoon, nang walang pag-aalinlangan, nang hindi nag-aalala kung ano ang tunog nito o kung ito ay angkop. Alam mo, David, sa tingin ko magugustuhan ko ang kasamang yan. Seryoso? Seryoso, pero may isang kondisyon, sabihin mo. Bawat isa sa atin ang magbabayad ng sarili nating gastusin. Walang makalumang pagkamaginoo kung saan ang lalaki ay nararamdamang obligado na bayaran ang lahat. Mayroon akong sariling pera at gusto ko itong gamitin. Mas lumawak ang ngiti ni David. G.Eng Eleanor, sa tingin ko magkakasundo tayo. Ibinigay niya sa kanya ang mga bulaklak, puti at dilaw na daisy, simple at maganda, at umalis. Hindi muna ibinigay ang kanyang card na may numero ng telepono at mga detalye ng kanyang hotel sa Madrid. Pagkaalis niya, nanatili si Eleanor na may hawak na mga bulaklak, pakiramdam na parang isang teenager. Hindi dahil si David ay isang romantikong interes, masyado pang maaga para isipin niyon, kundi dahil may isang taong nakakita ng higit pa sa kanya kaysa sa isang kapaki-pakinabang na ina o isang available na lola. May isang taong nakakita ng isang interesanteng babae. Inilagay niya ang mga bulaklak sa isang florera at inilagay sa mesa sa kusina. Bukas, nasa eroplano na siya papuntang Madrid at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, hindi niya alam kung ano ang aasahan. Ang kawalang katiyakan na iyon na dati ay nakakatakot sa kanya, ngayon ay nakakapanabik. Nagring ang telepono. Si Sarah. Ma, bukas na ang flight mo, 'di ba? Oo, bukas. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ma, ayokong umalis ka na galit sa akin. Hindi ako aalis na galit, Sarah. Aalis akong malaya. Pwede ba? Pwede ba tayong mag-usap pagbalik mo? Pwede tayong mag-usap kapag handa ka ng tunay na makinig. Isa pang katahimikan. Mahal kita, Ma. Mahal din kita, Sarah, pero hindi ko na pagkakamalang pag-ibig ang walang limitasyong pagiging available. Pagkatapos ibaba ang telepono, inihanda ni Eleanor ang kanyang huling hapunan sa bahay bago ang biyahe. Walang enggrande, isang simpleng sopas at isang salad lang. Kumain siya ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat kagat. Alam na bukas ay maghahapunan na siya sa Madrid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, mayroon siyang isang bagay na ganap na sa kanya. Isang hinaharap na puno ng mga posibilidad. 3 linggo pagkatapos, nakaupo si Eleanor sa isang maliit na terasa na nakatanaw sa Mediteraneo sa Barcelona na may isang tasa ng cafe con leche na eksakto ang lasa na pinangarap niya. Hinaplos ng huling araw ng Mediteraneo ang kanyang mukha habang nagsusulat siya sa isang bagong talaarawan na binili niya sa Madrid, isang bagay na hindi niya ginawa mula noong teenager pa siya. Ika-21 araw sa Europa, isinulat niya sa maingat na pagkakasulat. Ngayon, may naintindihan akong mahalaga. Ang kaligayahan ay hindi isang premyo na natatanggap mo pagkatapos ng maraming taon ng sakripisyo. Ang kaligayahan ay isang pagpipilian na ginagawa mo araw-araw. Lumapit si David na may dalang ice cream, isang lemon para sa kanya at isang tsokolate para sa kanya. Sa loob ng 3 linggo, nakabuo sila ng isang madali at komportableng pagkakaibigan. Siya ay isang perpektong kasama sa paglalakbay. May kaalaman ng hindi mayabang, nakakatawan ng hindi payaso, maalalahanin ng hindi nanghihimasok. Naglakad sila ng magkasama sa Museo del Prado, naligaw ng magkasama sa mga kalsada ng Roma. Nagtawanan sila nang subukan niyang magsalita ng Italiano na may Espanyol na accent at nauwi sa pag-order ng sapatos na may keso sa halip na pasta na may keso. Sinusulat mo ba ang iyong mga alaala? Tanong ni David na umupo sa silya sa tabi niya. Sinusulat ko ang aking bagong kwento? Sagot ni Eleanor. Ang nagsisimula sa edad na 72.
Maraming beses na tumunog ang kanyang telepono sa panahon ng biyahe. Mga mensahe mula kay Sarah, ang ilan ay desperado, ang iba ay galit, ang iba ay mapanlinlang. Sa mga unang araw, binasa niya ang lahat, nakakaramdam ng kurot ng konsensya. Ngunit unti-unti, nakabuo siya ng isang bagong pananaw. Ang mga problema ni Sarah ay hindi na mga emergency na kailangan niyang solusyonan. Sila ay mga aral na kailangang matutunan ni Sarah. Ang huling mensahe na nabasa niya, ipinadala 2 araw na ang nakalipas, ay iba. Ma, kinailangan naming i-cancel ang hapunan sa Pasko. Nag-away kami ni Mark kung sino ang mag-aasikaso ng lahat. Sa huli, nagpasya kami na hindi pa kami handa na mag-organisa ng ganoong kalaking bagay. Disappointed sa amin ang mga magulang niya, hindi sayo. Sa tingin ko, naiintindihan ko na ng kaunti kung bakit ka umalis. Sana okay ka lang. 3 beses na binasa ni Eleanor ang mensaheng iyon. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay o kasiyahan, isang tahimik na kumpirmasyon lamang na ginawa niya ang tamang desisyon. Natututo si Sarah, marahil sa unang pagkakataon sa kanyang adultong buhay, na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan at hindi laging may ibang taong mag-aayos ng kanyang mga problema. Ano ang iniisip mo? Tanong ni David, napansin ang kanyang malalim na pag-iisip, na sa loob ng 70 taon, naniniwala ako na ang halaga ko bilang isang tao ay nakasalalay sa kung gaano ako kapaki-pakinabang sa iba. Naniniwala akong ang pag-ibig ay kinikita sa pamamagitan ng pagiging kailangan. At ngayon alam ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang kitain. Ito ay umiiral o hindi. At ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi nawawala kapag tumigil ka sa pagiging kapaki-pakinabang. Tumango si David. Sa loob ng 3 linggo, nagbahagi sila ng maraming malalim na usapan. Ikinuwento niya sa kanya ang mga taon na inalagaan niya si Maria, kung paano niya unti-unting nawala ang kanyang individual na pagkakakilanlan sa proseso ng pagiging perpektong asawa. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa 30 taon ng pagiging perpektong ina hanggang sa mapagtanto niya na ang pagiging perpekto ay ginawa siyang hindi nakikita bilang isang tao. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba? Sabi ni Eleanor. Sa buong biyaheng ito, hindi ako nagluto ng kahit isang pagkain para sa ibang tao at hindi ko ito namimiss. Akala ko namimiss ko pero hindi. Ano ang namimiss mo? Namimiss ko ang version ng sarili ko na umiral bago ako naging isang function ng ina. Ang babaeng nagbabasa ng mga libro para sa kasiyahan, na may sariling opinyon tungkol sa mga pelikula, na nangangarap na maglakbay. Ang babaeng iyon ay natulog sa loob ng 30 taon, ngunit hindi siya patay. Nagsimulang lumubog ang araw sa Mediteraneo, pinipinturahan ang kalangitan ng mga kulay na walang pangalan. Bukas na ang kanyang huling araw sa Europa bago umuwi. Ngunit ang tahanan ay hindi natunog na parang isang bilangguan. Tunog ito na parang isang lugar kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang pagiging babaeng muli niyang natuklasan sa biyaheng ito. David, pwede ba akong magkumpisal sa'yo? Siyempre, noong bata pa ako bago ako ikasal, gusto kong maging guro sa sining. Hindi ko sinabi kanino man dahil parang isang hangal na pangarap. Pagkatapos kong ikasal, pagkatapos maipanganak si Sarah, pagkatapos mamatay ni Robert, laging may mga dahilan para ipagpaliban ang pangarap na iyon. At ngayon sa tingin ko, hindi pa huli ang 72 taon para maging kung sino ako noon pa man. Ngumiti si David. Alam mo, may kumpisal din ako. Lagi kong gustong matutong tumugtog ng piano. Sabi ni Maria, masyado na tayong matanda para matuto ng mga bagong bagay. Ano ang plano mong gawin tungkol dito? Sa tingin ko, bibili ako ng piano. Nagtawanan sila. Ang tawa ng 2 taong natuklasan na hindi nagtatapos ang buhay kapag naging 70 taong gulang. Na marahil sa isang kakaibang paraan, nagsisimula pa lang ito. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Eleanor sa kanyang silid sa hotel, nakatingin sa bintana sa mga ilaw ng Barcelona. Bukas, babalik na siya sa bahay, ngunit hindi bilang parehong babae na umalis. Babalik siya bilang si Eleanor Vance, hindi bilang ina ni Sarah o dating kasambahay ni Mark.
Babalik siya bilang isang babae na natutunan na ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kaligtasan. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay B. "Kumusta na ang bagong Eleanor?" Sumagot siya. Ang bagong Eleanor ay natututunan na hindi pa huli ang lahat para magsimula ng isang bagong buhay. Kinabukasan, sa eroplano pabalik, habang pinapanood niya ang Europa na nawawala sa ilalim ng mga ulap, isinulat ni Eleanor sa kanyang talaarawan, "Ngayon, hindi ko kailangan ng pahintulot para mabuhay. Ngayon, alam kong ang respeto ay hindi ipinagmamakaawa. Ito ay hinihingi. Ngayon, naiintindihan ko na ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng gusto mo, kundi ang hindi paggawa ng ayaw mo. At bukas, paglapag ko sa bahay, sisimulan ko na ang natitirang bahagi ng aking buhay." Isinara niya ang talaarawan at sumandal sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 72 taon, ang hinaharap ay ganap na sa kanya. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagpapalaya, at ang pakiramdam nito ay eksaktong tulad ng paglipad. 6 na buwan pagkatapos ng aking pagbabalik mula sa Europa, nakaupo ako rito sa aking bagong art studio na may mga kamay na may mantsa ng acrylic na pintura at isang pusong mas magaan kaysa sa mga nakalipas na dekada. Hindi ko akalain na sa edad na 73 ay matututo akong maghalo ng mga kulay at matutuklasan na mayroon akong natural na talento sa pagpipinta ng mga landscape. Iba na ang pakiramdam sa bahay ngayon. Hindi na ito isang lugar kung saan naghihintay ako ng mga desperadong tawag o mga hindi inaasahang pagbisita na humihingi ng pabor. Ito ang aking santuwaryo, ang aking espasyo kung saan bawat bagay ay nasa kung saan ko gusto at bawat desisyon ay akin. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot sa akin. Niyayakap ako nito. Nag-uusap na kami ni Sarah ngayon, pero iba na. Sa una, mahirap. May mga luha, panunumbat, magkaparehong akusasyon, ngunit may nagbago nang tumigil ako sa pagtatanggol sa sarili at pinanatili ko na lang ang aking mga hangganan. Kailangan niyang matutong makipag-ugnayan sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang resource. Natututo pa rin siya, ngunit may pag-unlad. Tinatanong niya ako kung kumusta ako bago sabihin ang kanyang mga problema. Iniimbita niya akong mananghalian nang hindi umaasa na ako ang magbabayad ng bill. Maliit na pagbabago ito, ngunit makabuluhan. Si Mark. Well, si Mark ay si Mark pa rin, pero hindi na siya problema ko. Dahan-dahang natututunan ni Sarah na ang mga problema ng kanyang asawa ay responsibilidad ng kanyang asawa, hindi ng kanyang biyenan. Ito ay isang mamahaling aral para sa kanya, ngunit kinakailangan. Binibisita ako ni David isang beses sa isang linggo. Umiinom kami ng tsaa, nagbabahagi ng mga kwento mula sa aming mga klase. Bumili nga siya ng kanyang piano at natututong tumugtog ng Chopin. At minsan, nanonood kami ng sine tulad ng dalawang magkaibigan na nasisiyahan sa kumpanya ng isa't isa nang walang komplikadong inaasahan. Hindi ko alam kung balang araw ay magiging higit pa ito. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang kawalang katiyakan na iyon ay maganda sa pakiramdam sa halip na nakakabalisa. Natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay emosyonal na kaligtasan. Sa loob ng maraming taon, napagkamalan ko ang sakripisyo bilang pag-ibig, iniisip na kung mas marami akong ibibigay, mas mamahalin ako. Ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na pag-ibig ay namumulaklak kapag parehong nirerespeto ng dalawang tao ang isa't isa ng sapat para mapanatili ang kanilang pagkatao. Lumaki ang aking bank account. Kapag tumigil ka sa pagiging bangko ng pamilya, hindi ka panipaniwala kung gaano karaming pera ang naiipon mo. Ginamit ko ang ilan sa mga ipon na iyon para i-remodel ang aking bahay, para sa aking mga klase sa pagpipinta, para sa maliliit na luho na dati kong itinuturing na hindi kailangan. Isang buwan ng masahe, mga bagong libro, sariwang bulaklak para sa aking mesa, mga bagay na nagpaparamdam na bawat araw ay isang celebration ng pagiging buhay. Ang pinakakagulat-gulat ay ang matuklasan na hindi ako invisible.
tumigil lang akong tingnan ang sarili ko. Nang simulan kong pahalagahan ang sarili ko, nagsimula na rin ang iba. Iba na ang pagbati sa akin ng aking mga kapitbahay. Tinatanong ako ng magkakarne tungkol sa aking mga painting. Ang librarian ay nagtatabi ng mga libro tungkol sa sining para sa akin. Natutunan ko na ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi sumisira ng mga relasyon, pinapabuti nito o tinatanggal, at parehong maganda ang resulta. Ang mga relasyon na nagpapabuti ay nagiging mas tunay. Ang mga natanggal ay marahil hindi karapat-dapat na panatilihin. May mga araw na nalulungkot ako para sa mga nawalang taon, para sa babaeng ako na naniwalang kailangan siya ng sa katunayan ay mapapalitan. Ngunit ang lungkot na iyon ay hindi na ako pinaparalisa. Tinatanggap ko ito, niyayakap, at pagkatapos ay pinapakawalan. Tinuruan ako ng nakaraan na ang kasalukuyan ay sa akin. Tinitingnan ko ang aking mga kamay habang isinusulat ko ito. Mga kamay na nagluto ng libu-libong pagkain para sa mga taong binaliwala ito. Mga kamay na naglinis ng mga kalat na hindi ko ginawa. Mga kamay na pumirma ng mga tseke para sa mga pangarap ng iba. Ngayon, ang mga kamay na ito ay lumilikha ng sining, nagsusulat ng sariling mga iniisip, pumapalakpak sa mga personal na tagumpay. Ang babaeng sumakay sa eroplanong iyon papuntang Madrid ay isang retiradong kasambahay na nakalimutan ang sarili niyang pangalan. Ang babaeng bumalik ay si Eleanor Vance, artista, manlalakbay, kaibigan, isang buong babae na hindi nangangailangan ng pag-aproba ng sinuman para patunayan ang kanyang pag-iral. Gumigising pa rin ako tuwing umaga nang hindi alam kung ano ang mangyayari sa araw. Ngunit ngayon, ang kawalang katiyakan na iyon ay nakakapanabik, hindi nakakatakot dahil sa wakas ay natutunan ko na ang pinakamahalagang aral sa lahat, na karapat-dapat akong isulat ang sarili kong kwento at hindi pa huli ang lahat para baguhin ang wakas. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, maaari niyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagsulat pa ako ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat in advance. Kayo? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ng taong ito? Gusto ko talagang malaman ang iniisip ninyo, kaya i-comment nyo lang sa ibaba. Lagi akong interesado na malaman kung ano ang iniisip ninyo. At sabihin nyo sa akin kung saan ninyo narinig ang kwentong ito. Kung gusto ninyong makarinig pa ng mga kwento ng buhay na tulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Marami pang naghihintay para sa inyo. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.